na nasa sa inyo pong harapan. Pag iniisip ko po yan, habang ako po yung nag-outline, binabalik tanawan ko yung aking dating buhay. Ano? Lalo na po ako nung high school, ay binibigay na po sa akin yung pang-isang lingguhang baon. Martes pa lamang ay ubos na yung aking baon. Ano? Dahil sugal. Ano? Tapos nakakaranas pa ako dahil na yung sugal na yan ay 1, 2, 3 sa jeep. Huwag nyo nang gagayahin yung mga bata. Pwesto ako doon sa unahan. Ako yung taga-abot ng bayad. Tapos, ayan. Tapos, hindi na ako nagbabayad. Ano? Tapos, naranasan ko ring maglakad dahil lang sugal. Naranasan ko ding hindi kumain ng recess at tanghalian dahil lang sugal na yan. Ano? Kaya, tayo na po mag-start. Ano? So, ngayong hapon, atin pong pag-aaralan ang katuruan patungkol sa bakit di nagsusugal ang GABC. Ano? Dapat hindi na yan tanong. Ano? Dapat yan ay, kumbaga ay, kung papasok man sa ating isipan, dapat hindi na po talaga natin ginagawa. Ano po? Bilang mananampalataya, as our introduction na verse, sabi nga ng 1 Corinthians, hindi pa yan. Ano? 1 Corinthians 5:17, kung sino man, 2 Corinthians 5:17, kung sino man anak kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsalipas na narito, sila'y pawang naging mga bago. Ano? Kaya tayo po bilang isang mananampalataya, dapat ay iniwan na natin yung mga gawin natin nung tayo po ay hindi pa mananampalataya. So ngayon po, tayo po yung magpatuloy. Ang ating pambungad na verse ay 1 Timothy chapter 6, verse 9. Sama na po natin yung verse 10. Sige po, magsitayo po lahat bilang paggalang sa salita ng Panginoon. At akin na lamang pong babasahin ang talata na naka-flash diyan po sa screen. So, inyo pong subaybayan, akin pong babasahin. Sabi po ng verse 9, datapwat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at silo, at sa maraming mga pitang hangal at nakakasama, na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkapahamak at kamatayan. Verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasakiman. Nasa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya. Tingnan nyo po, kumbaga, huwag nyo babasta-bastahin yung sugal. Sabi pa, at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Tayo po yung mag-pray. Panginoon, magandang hapon po. Muli, ang inyong laban-lingkod ay naninikluhod sa inyong harapan. Bigyan niyo po ng mayamang karunungan sa pangangaralang salita po ninyo ngayong hapong ito. Pagpalaan niyo po nawa ang bawat makikinig na inyong salita. Akin pong dalangin, Panginoong Diyos, ang inyong pong mayamang pagkilos sa kanila pong mga puso. Banal na Espiritu, kayo po ang tunay na mangusap. Kayo po ang tunay na magbukas ng amin pong mga kaisipan sa mga katotohanan na mahahayag, Panginoon Diyos. Maging sensitibo nawa ang amin pong puso upang amin pong maramdaman ng ayos yung pangungusap ninyo, Panginoon. Pagpalaan niyo po nawa ang hapong ito. Nawa, O Diyos, sa pag-aaral pong ito ay patuloy kaming tumibay at tanganan namin yung mga katotohanan na nanggagaling po sa inyo pong Biblia, Panginoon. Huwag nawa kaming madala ng mga turo at aral na wala sa Bible, Panginoon. Kayo po ang magpala, Panginoon Diyos. Patibayin niyo po kami at palaguin sa buhay pananampalataya. Samahan niyo po kami. At nawa, O Diyos, ay kayo po magpala sa aming mga buhay. At itinataas po namin ang gawain ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, so tayo po ay mag-aaral ng Biblia. Salamat po sa Panginoon at ako po yung binigyan uli ng pribilehiyo na tayo po ay makapag-aral muli ng Bible dito po sa sanctuaryo ng God is Able Baptist Church sa pangunguna po ng ating pong pastor. Ano po? So, biyaya po ang mga katotohanan yan na pinapaalam po sa atin. Dahil sabi ko nga, isa sa paglagong Kristiyano, hindi ako lumago ng ganito na para basta na lamang. Hindi. May bahagi din yung pag-attend mo at yung pakikinig ng mga katotohanan na nahahayag dito sa pulpitong ito. Ano po? May bahagi sa paglago mo bilang isang mananampalataya ni Kristo
yung mga katotohanan na nanahahayag dito sa pulpitong ito. Ano po? Kaya nawa ay matamaan yung pakinggan ang atin pong pag-aaralan. So sabi nga po dito sa introduction, sa panahon ngayon, napaka-talamak ng sugal. At nasabi po dito, napapahamak na sa atin ngayon. Sabi po, sa panahon ngayon, napakatalamak na ang sugal. Ito ay napakalaking, kumbaga po, ay epekto sa buhay ng tao. Ano po? Kung mapapansin niyo po, ako po bilang isang Kristiyano, at ang akin pong kinalakihang surroundings ay doon sa pinaniningilan ni Kuya Raywell, ng pautang. Alam niyo po, doon po ay hindi na po, kumbaga hindi na bago yung pagsusugal. Ultimong mga bata na kasinlaki ni, sino kayo mga bata? Basta maliliit pa ho, nagsusupo na. Alam niyo po yung larong supo? Yung supo, yung touching ho dito sa amin ho yung supo. Yung magagawa kayo ng square, tatayan nyo, may first man na inihagis ang piso, tapos pag titira ho kayo sa over, lumabas yung piso, jackpot po yun. Kukuhanin na agad ninyo yung pera. So, sa mga bata po sa siko, yun po ang laro. Ano po? Sa mga matatanda naman, na yung low-key na sinasabi, low-key, medyo ano pa yun Hay, dapat ikaw ay mayroong pichas. Mahal po yung pichas. Kung bibili po kayong pastor, diga po, mahal po yun. So, low-key na mga matatandang nagsusugal, baraha. No, doon ho sa kanilang kumbaga ay kanya-kanyang luklukan, meron ho doong mga pwestuhan at alam ninyo kung saan kayo pupunta, doon po magsusugal ng 41, mga tong 8, yan, mga abit game, pusoy dos, pusoy way, lucky 9, yan mga ganyan yung sugal na aming nilalaro. Kung mahirap-hirap at gusto mong madalian, ay di doon tayo sa kara para mabilis ang pera. Ano po, yan, alam niyo pong Kara Cruz. Yan. So, yan po yung mga sugal, na pamilyar na sugal sa atin, ay yung mga high-key naman na nagsusugal, ay di pupunta na sa casino. Ano po? So, yan po yung katotohanan na dapat nating malaman na ito ay hindi na dapat natin ginagawa bilang mananampalataya ng Diyos. So, dahil mamaya, meron po tayong katotohanan diyan. So, paki-flash nga ng mga picture na aking kinuha diyan. May mga picture ako dun sa yan, yun. So, pag may peryahan po, kami tuwan-tuwa dahil po meron diyang, ang tawag doon, bito-bito. Yung isa, bito-bito. Dice, yung pong isa, may dice po yun, at 7-Eleven, Eletugs. Alam niyo na ho yan, mga term na yan, 7-Eleven, kurap, mga ganyan, May mga term po yan, So, yung isang yun yata ay bit game. Yung pong ilang baraha ba yung 5, yung bit game, So, kung ang per mo, per alas, o place, o 2 per straight, yung matataas na po yun. O yung mga, kumbaga po, ay, alam po yan ni Inay, Priscilla. So, dati po, nung ako'y bata pa, si Inay Priscilla po, napunta po din yun ng aking ina, dati, nung hindi pa ho, nagsasawa. Tanda ko po yun. Bata pa kasi ako. Aking ina din ay magsusugal. So, yan po yan. Yan po yung mga sugal. At yun namang isa, mga high-tech na yun, casino. At yung pong isa, online sabong. Yan po. Yan po ang, kumbaga, ay talamak na ngayon. Online sabong. Sabi nga ng isa kong nakausap na matanda, ayun nga sa personal, hindi ka na makatama. Sa online sabong pag Kaya mga minamahal, ay wag na ho natin gagawin yan. Tapos yung sa cellphone, yun po ay, ang tawag diyan, yung pong mga scatter, na sinasabi. At yung may pinopromote, pag kayo nanonood ng isang video clip, may ipopromote silang sugal, wag po natin gagawin yon. So yung katulad po yung pinopromote ni Ibana, pagkain yung, ewan ko, kung engineer or ano man, tapos bibigyan ka daw ng isang iPhone, wag na ho natin yon. Alam niyo mo, may sugal po doon. Pagkain niyo pong pre-promote yun. Tapos, ang dulo po na yan, na yun hong huli. Natalo yata yun sa sugal. Sige, meron pang mga picture po yata akong sinandiyan. Yan, okay, yan. Marami ho diyan. Marami pong mga picture na, at malimit siguro, nakikita ninyo yung iba diyan, lalo na yung malaki-laking tamaan, loto. So, kung kayo nataya pa sa loto, ay hindi na po yan atin. Sabi nga ng Bible, para tayo pagpalain, may prinsipyo ang Diyos.
ng pagpapala para sa atin. Anong sabi po ng Bible? Malakay chapter 3 verse 10. Kung gusto niyong pagpalain, magtapat tayo sa Panginoon sa pagbibigay ng ikapo. So, kung gusto mo pang pagpalain ng malaki, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, shall be added unto you. Yan po yung sinasabi ng Biblia. Yan po yung prinsipyo para po tayo ay pagpalain, hindi diyan sa maduming bagay, sa maduming paraan. So yan pa yung paborito ko. Tinutok-tok namin yung likod para hinihigit yung dahan-dahan, yung color game. Hinihigit po yung dandahan. Ay kami naiinip na, tinutok-tok namin yung likod. Doon kami napisto sa likod Natama naman nga, pagkaminsan. Pero malimit, bukya. Yan yung nasa peryahan. So, yan po. Next, marami po diyan akong nilagay Yan naman. Yan yung nagsusugal sila, mga katatayan. So, yan yung mga kaamahan na nagsusugal. At kung meron po ditong kaamahan o kainahan nagsusugal, ay wag na po natin gagayanin. Next, yan po yung diyan po naubos yung aking bariya. Madaya ata yan, hindi ako tumama diyan sa pahagis na yan. Paasa, lagi na lang paasa. Hanggang diyan ba naman? So, yan pa. Yung pinapanalo ko sa kara, actually, kami maglalabas ng elementary ako, lalabas kami ng hapon, magsusugal na kami doon, supo, touching, or kara. Tapos, gabi, ang peryahan, dadaling ko yung napanalunan ko sa peryahan. Diyan, sa pahagis na yan. May yung mga chichirya yung malalaki Sabi ko, kung binili ko na lang doon sa tindahan ng chichirya, 5 piso lang, naubos din yan, malaking naubos ko dyan Kaya logi pa, hindi naman nakatama. So, yan pa. Next, meron pa diyan. Yan, sa kasino naman yan. Hindi pa naman tayo nakakasino dito, nakapunta na po ng kasino. Sino po ang mayaman na dito na nakapunta ng kasino at yumaman na? Pabalato naman. Tusino. Lagi tayo nakatusino. Yan. Yang Pusoy. Pusoy Way. Straight Tupper Parjak. Yan. Places Straight Parking. Yan. Mga ganyan po yung laro na yan. Yan po yung Tong-its. Yan. Sino po na to Tong-its pa dito? Taas ang kamay. Ayan. Anay Priscilla. Sabi ng Bible, tayo po ay bagong nilalang. Actually po, nakakatuwa pong Inay Priscilla, aminado pa siya, pero siya'y Kristiyano na. Utay-utay po yan. On the process po yan, Inay Priscilla. Mauunawaan ninyo, habang kayo ina-attend dito, mauunawaan nyo yung pala'y mali. Yan. Katulad po ngayon, napapag-aralan na natin. So, wala na ba? Wala na. Okay, so, amin na, taas na ang kamay. Baka meron pa kayo sa mga bata natin. Baka kayo ay nag-ano diyan, Yan, wala na. Okay, so, kaya napakahalaga po nating malaman bilang Kristiyano na tayo po ay hindi na po diyan, Kaya sana po maunawaan natin ang kalooban ng Diyos. Unang katotohanan, the negative effect of gambling. So, sugal, the negative effect of gambling. Alam niyo po, meron niyang negatibong epekto sa ating buhay. Merong epekto. Ako po ay, sabi ko nga, kaya po ako'y naa-addict sa sugal. Mamaya, mapupunto ko na So, una, sabi po ng verse 9, sabi po diyan, sa 1 Timothy chapter 6 verse 9, ang sabi po dito, datapwat, ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso. Makikita po natin diyan yung word na, but they that will be rich fall into temptation. Unang katotohanan na bakit bawal sa atin bilang mga mananampalataya. Actually, hindi naman yun sa atin lang mananampalataya, maging sa unbeliever. Hindi lang naman yung sa mananampalatayang usapan. Maging sa unbeliever, may nangyayaring negative effect kapag nagsusugal. Ay lalo na po sa atin bilang mga mananampalataya ng Diyos, dapat tayo bilang mananampalataya, alam natin yung katotohanan na sa atin bilang mananampalataya ng Diyos, dapat hindi na talaga natin ginagawa yung pagsusugal. Sila, anong gagawin natin? Unbeliever sila. Pero merong negatibong epekto sa buhay ng isang tao, ang sugal. Temptation.
So, ang sabi po diyan, datapwat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso. So, yan po yung katotohanan. Ano pong tukso na makikita po natin dyan? Ang sabi po ng James, tingnan niyo po yan. Mamaya, babasahin ko lang po ito in James chapter 14, verse 1, 14, and 16. Kundi ang bawat tao ay natutokso pagka hinihila ng sariling masasamang pita. At nahihikayat. So, syempre, bilang tayo natutokso, nahihikayat tayo dun sa toksong yon. Kung magkagayoy ang kahalayan, kung maipaglihi, ay nanganganak ng kasalanan. So, ngayon, kapag ikaw ay natukso, so meron temptation pag ikaw ay nagsusugal, merong temptation. Ang sabi nga diyan, natutuksong maging greedy. Natutuksong maging greedy. Anong greedy? Sakim or buaya. Kabuayahan. Sa amin term po yung buaya yung gusto mo iyo lahat. Alam niyo po, nung ako po, sabi ko nga, nung ako po high school, kung sa mga kabatch ko dito, diyan sa Dagatan, meron po ako nakalaban yung anak ng guard. Yung anak ng guard, si Carizal, yung kilala niya yung brother Raylin, si Carizal, diyan. Anak nun, ang pangal, hindi naabot. Hindi ko, bata pa naman ako Alam niyo po, nung kami po yung alam niyo po yung Tuscoint, lahat na pinagsugalan, maging may teacher man o wala, nagsusugal kami. Pag may teacher, yung aklat. Alam niyo po yung aklat? Padamihan ng tao. Sugal yun. So, pinagsusugalan namin. O kaya naman, doon sa pera, alam niyo yung pera? Yung pera? Nasaan yung wallet? Wala. Yung pera po, may number po yan. 1-3 last na sinasabi. Alam niyo yung pagsusugal doon? Alam niyo yung sugal doon? Tinuturuan ko kayo para kayo matuto. Okay, meron po yun. Pagka lamang ang iyo, or nahulaan mo yung saktong numero, panalo ka na. So yun po, may teacher man o wala, kami nagsusugal. Sa madalit sabi, balik tayo doon sa anak ng gwardya, meron po yung pera, kita ko lilibuhin. Ang pera ko lang ay 100. Ngayon, sa pagtutuskwint namin, lagi ako nananalo, napakabitan ko ng 1.5. Ay madami pa. Saka gusto ko nang umayaw. Gusto ko nang umayaw. 1,000 pa lang. Dahil noon, yung 1,000 sa time namin, bata pa naman kami. Bata pa naman. Malaki na yun, 1,000. Marami ng marami ng lumian diyan. Tapos burgeran diyan. Marami ng burgeran na mabibili noon. So malaki na, gusto ko nang umayaw. Dahil sa kagustuhan kong maging akin lahat yung perang yon, napakabitan ko ng 1.5. Ay malaki pa, lilibuhin Ngayon, sa kagustuhan ko na maging akin yung lahat ng perang yon, pati yung puhunan kong 100 ay naubos. Sabi sa akin nung kalaban ko, pambihira ka, 100 pala ang puhunan mo. Dahil hindi naman ako nalaban ng malakihan ng aking puhunan dahil wala man nga ang pampuhunan. Kaya nung Martes pa lang, ubos na aking pera, baon. Miyerkules, Webes, Biyernes, wala akong baon. Kaya matindi ang sugal. Ang sabi? Natutuksong maging greedy. Ito naman yung napakasimpleng bagay na lang sa atin. Yung sugal na yan. So, actually, sinesearch ko talaga yung origin ng sugal. Wala Bawat Pilipinas, sa Hapon or sa Amerika, merong kanya-kanyang korte ng sugal. Walang masabi si Gogil. Naging gulo-gulo na. Walang gulo-gulo. Sabi ko nga, natural sa atin yung sugal, makikita natin yan. Ngayon, bilang Kristiyano, alam naman natin yung tama. So, sabi ko nga, natutuksong maging greedy. Sa kagustuhan kong makuha, yung kanyang pera lahat, pati yung aking puhunan na dala. Ay nalimutan kong magsubi. Alam niyo yung magsubi? Dahil kung dice po yun, 7-Eleven, eletogs. 7-Eleven, kurap. Pag 7 ang iyong agad, walang puntos. Pag initya mo yung iyong dice at ang nakuha mo agad ay 7 or 11, iyo ang pera. Di ka, Tito Seryo? Tito Seryo? Pero pagka ang nakuha mo, pagka initya mo yung dice at ang lumabas ay Diyo, patay ka na. Mahirap kuhanin yung Diyo. Tapos 10 pa.
patay na. Mahirap na puntos yan. So, kukuhanin mo pilit yung puntos na yon. Tapos, pag may puntos ka na, due at 10, dahil dalawa yung natay magkasabay, pagka lumabas ay 7, dahil may puntos ka na, babayaran mo na yon. Ganun po yung laro ng dice. So, sa bito-bito, ganun din. Parang si Kuya yata ay hustler dyan Si Kuya Benji, hustler yata sa sugal. Kuya Benji. Yan. Nakaka-relate si Kuya Benji dito. So, kaya, natutuksong maging greedy. Sabi nga ng Proverbs 28:22, sabi po diyan ng talata, siyang may masamang mata ay nagmamadali sa pagyaman at hindi nakakaalam na kasalatan ay darating sa kanya. Tunay naman nga. Alam niyo po, pagka kayo nagsugal at sa kagustuhan yung yumaman or lumaki yung inyong pera, ang dulo noon ay kasalatan. Dahil sugal? Kaya nga sugal yan Hindi mo masisigurado na ikay mananalo o hindi sa sugal. Magaling pa kung ikay nagtrabaho, maghapon. At sigurado na ikay may sweldo. Magaling pa ikay mag-alaga ng mag-business. At pagka banda-banda riyan, talagang may makikitain ka. Ay kaysa sa sugal, ay katulad ko, sabi nga, darating ang kasalatan ay darating sa kanya. Kaya nung Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, salat na ako. Ako yung nangungutang na sa aking kaklase, wala mang magpautang. Kaya, yan talaga yung totoo. Dahil Diyos ang nagsabi. Una, temptation. Natutuksong maging greedy, natutuksong mag-risk ng paulit-ulit. Tunay naman nga. Inay Priscilla, di ka? Sa kagustuhan yung na-addict na kayo sa sugal, na-tempt na kayo ng sugal, talaga namang kahit yung pang bigas, kahit yung pangkain, talagang inire-risk na ninyo, sige, baka manalo Ay pag nanalo naman, ay magaling si Satanas pinadadama ka muna. Parang sa bito-bito, may mga batos. May patos na kala mo, natama, pinununood ko naman na ito'y kalampinon, laging pinatatama ito Kaya, tayo po bilang mga mananampalataya, dapat hindi na po natin ginagawa yung ganyang bagay. Dahil kung kahit ikay mananampalataya, ay maaaring mangyari sa iyo yung ikaw ay maging greedy at maaaring mangyari sa iyo yung ikaw ay mag-risk ng paulit-ulit ng pera sa sugal. Hindi, wala. Tayo nasa lupa pa. At yung ating laman, yan ang gusto, kasalanan. Kaya mga minamahal, wag na tayong gumaya. Kaya nga ang sabi ng talata palagi na tayo, Romans chapter 12 verse 2 na sinabi ni Brother Jerome kanina, and be not conformed to this world. Ano ba yung sistema ng mundong ito? Ano ba yung ginagawa ng sanlibutang ito? Kaya mga minamahal, kung meron man tayong gagayanin, ay di gayanin natin yung iniuutos ng Diyos sa atin bilang mananampalataya ng Diyos. So, temptation, talagang matindi yan, Kaya nga sabi, datupwat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso. Opo. So, bilang mananampalataya, magsikap tayo kung papaanong paraan ng Diyos. Hindi sa ganyang paraan. So, may paraan naman ang Diyos, may process ang Diyos para tayo yumaman. At yun yung ating gawin. At yun yung masasabi kong, kumbagay swabing yaman. Ibig sabihin, walang walang ano sa puso. Walang, kumbaga ay guilty. Hindi ka guilty na, huy, may kutsi ka na pala. Oo, galing to sa flood control Hindi yung ganon, Hindi kaya ka yumaman bigla dahil ikaw tumama sa loto, hindi dahil kaya ka yumaman bigla dahil ikaw ay nagsugal ng ganyan, nanalo ka sa casino. Tingnan niyo yung diyan. Hindi ko alam kung ito totoo. Sabi daw, di umano, yung building diyan sa taas, doon sa may tapat ng, ano ba yun? Chicken Star ba yun? 5-star hotel? Diyan sa may Manukan, diyan, basta sa taas, papuntang Candor. Yung building na natenga doon, kaya daw yun na tenga ay yung daw may-ari ay natalo sa sugal.
Kaya yung kanyang plano na magtayo sana doon ng SM ay hindi natuloy dahil natalo sa sugal. Di umano, sabi daw. Kaya mga minamahal, kung tayo ay pinagpala ng Panginoon, kung tayo ay yumaman, hindi dahil sa ganyang aspeto. Dapat tayo, pinagpala, kaya tayo yumaman dahil talaga sa kalooban ng Panginoon. Ano? So, ang Panginoon naman ay hindi madamot. Para tayo pagpalain. Gawin lang natin yung sistema ng Panginoon. No? So, yan po yung sabi, temptation. Ano? So, sabi nga ng talata, datapot ang mga nagsisipag-nasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso. Kaya, mga minamahal, wag na natin pasukin yung ganyang larangan ng gawain. Sa mga bisita po namin dito na hindi pa kumbaga po, hindi pa kayo nababautismuhan at ngayon lang ninyo napakinggan ito dahil hindi naman ito tinuturo dun sa inyong dating pinanggalingan. Ako din. Dati, kaya kami babad na babad sa sugal doon. Hindi rin naman ito tinuturo sa amin. Kaya lang naman naunawaan ko ito'y mali dahil dito, natuto ko ng salita ng Diyos. Okay, so una, temptation pandalwa, sabi po ng Bible sa talata, mabilis lang naman po tayo. Pandalwa, datapot ang mga nagsisipag-nasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at silo. Makikita natin po diyan yung trap. Sabi po dyan, but they that will be rich fall into temptation and a snare. Yan, snare or silo. So, pandalwa, yung trap. Alam niyo po, sabi nga ng 1 Corinthians chapter 6, verse 9, 1 Corinthians chapter 6 verse 9, isinama ko na po yan. Dahil ang usapan po diyan ni Pablo ay bilang mananampalataya ay di dapat tayo nabubuhay na sa kaayusan. Sabi po, hindi ba ganun yung nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana na sa kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Okay, huwag kayong padaya. Mga mananampalataya, huwag po nating ilalagay na ito na may libangan ko lang, brother. Ito naman ay aliwan ko lang, brother. Hindi po. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 6 verse 9, hindi ba ganun yung nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Huwag tayong padaya, mga minamahal. Lalo na po tayo bilang mananampalataya, tinitingnan tayo ng atin pong mga mahal sa buhay. At napakahirap kung kita ka bilang mananampalataya at baptist pa, kung kita ka ng iyong mahal sa buhay na gumagawa ka pa rin ng ganyan, ayun ang masasabi nila tungkol sa atin. Kaya nga nahuhulog sa silo. Hoy, mga minamahal, yan po yung sabi. Hindi ba ganun yung nalalaman na mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapakayapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga ngalunya, ni ang mga nambababae, ni ang mga mapakayapid sa kapwa lalaki. Verse 10, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim. Siyempre, pag ikay nagsusugal, ay ano yung gusto mo? Ba't ikay nagsusugal? Gusto mo mapasa iyo yung pera ng iyong kalaban. Yun eh. Di ba? O sino dito nakapagsugal na? Alam nga naman kaya ka nagsusugal para ipatalo mo yung pera mo. Ganun po ba? Inay Priscilla, ganun po ba? Kaya po ba nagsusugal, papatalo kong pera ko? Hindi. Kaya ka nagsusugal para dumami pa yung pera mo. Di ba, Kuya Benji? Kaya nagsusugal para dumami pa ang pera. Hindi yung, sige, tayo magsugal, papatalo ko na itong aking 100,000. Ganun, no ba? Hindi ganun. Kaya ang sabi po ng Bible, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim. So, yan po ay tayo po nasisilo ng dyablo. Kaya mga minamahal, wag na natin pasukin yan. Ba't gatanong pa yung bakit? Buhay na natin bilang mananampalataya, hindi na talaga yan, hindi na yan kasali dyan. Hindi na dapat yan kailangang itanong. Wala na yan. Apo, kaya nga, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Ano? Kaya mga minamahal, wag na ang bakit. Hindi na talaga. Kaya mga minamahal, yan po yung sabi ng Bible. Kaya sabi, it's a trap. Trap of the devil. Bilang mananampalataya, akala lang natin, sabi nga dito, paulit-ulit, sabi nga dito, ang sugal ay maaaring magsimula bilang libangan. Pero maaaring maging habit hanggang sa mahirapan ng huminto. Opo.
Ay tinan nyo, pag kayo nananalo, masarap sa lasa eh. Sino dito nakaranas ng sugal? Pag kayo nananalo, masasarap naman sa lasa. Tapos susugal na uli kayo. Susugal na uli. Hanggang sa hindi na ninyo mabitawan. Ano? Parang bawal na gamot lang. Ano? So hindi na natin mabitawan yung ginagawa natin dahil naging habit. Sabi nga sa pag-aaral, pag ang isang bagay ginagawa mo ng 20 times, habit mo na yan. Opo. Pagka ang isang bagay ginagawa natin, 20 times habit na natin yan. Ay tayo, pag nagsusugal, araw-araw, ay siya. Kaya nga nalulubog sa mga problema. Ano mamaya? Ang sabi pa po dito, paulit-ulit na pagsusugal, ang sugal ay maaaring magsimula bilang libangan, pero maaaring maging habit hanggang sa mahirapan ng huminto. Paulit-ulit na pagsusugal, hindi makontrol ang sarili. Opo. Kahit yung pambayad na ninyo sa utang, kahit yung pambili na ninyo ng bigas, pambili na ninyo ng ulam, parang yung may kanta doon manok na pula. Alam niyo ba yan? Napadaan sa sabungan. Ay, may naghihiyawan daw. Ay, nakita daw yung manok na pula mukhang maganda. Ay, ubos yung pantuition. Nasampal ni Mrs. Ano yung kantang yun? May kanta yun Basta, yun yung pakinggan, manok na pula. Nakakatuwa naman. Ako yung natutuwa. Dahil relate ho ako dun sa alaala ko po. Ha? Ipe-play? Bahala kayo. May nagsisigawan. Aking nakita. Huwag yung boses ko, pangit. Wag. Kaya, mahirap yan. Alaala ko po, nung ako po ay, totoo. Ito ay totoo. Alam niyo po, alaala ko po, nung ako po ay high school, pupunta kami sa may field trip sa Los Baños, UP Los Baños, sa Laguna. Alam niyo po, yung pambayad ko ng field trip, napangsugal ko yung ubos. Ay, nabigyan ako ng aking kuya. Anong aking ginawa? Anong aking pambira ko? Ako windang. Sabi ko na lang, sabi ko sa aking mga kapatid na babae, ate, meron po kami babayaran light, water, and guard. Sino dito pumasok sa dagatan, light, water, and guard? Yan, alam ninyo yun. May resibong binibigay. At ang hiningi ko, yung ganong equivalent ng pera, yung naubos sa akin. Talagang hindi ako makakasama. Alam nila ako isasama sa field trip. Ako addict din sa sugal. Kaya sabi po diyan, yan, basahin na lang ninyo. Bahala kayo. Sino magaling kumanta? Para hindi na natin tugtugin. Yan, ihulog doon sa Palawan. Aking pinusta sa manok na pula. Yan, inyong basahin. Ayan, yun ho yung kantang yan. Meron pa sunod dyan? Sinampal yata nung kasama yan Ayan ho yung kwento dyan. Kaya ang sugal po ay talagang trap. Lalo kay Mrs., trap yan. So yan po yung tunay. Hindi naman yan kumbaga ay gawa-gawa. Yan po ay realidad at nangyayari po talaga yan sa atin. Kaya bilang mananampalataya, sabi ko nga, tapos, kaya, nung ako pinagkabait na, yung aking, sabi nga, kaya po ako hindi nalaban ng malaki ang puhunan. Una, pinaghirapan ko yung pera. Pandalawa, yung aking isusugal, sabi ko, nung ako nagkabait na, yung aking isusugal, pambibili ko na lamang ng pagkain, dahil ang hirap naman magtrabaho
pambibili ko na lamang ng pagkain. Kaya, nung ako yung believer naman, meron na din naman akong prinsipyo na akin eh. Na hindi ko pala alam na tama din pala yung ibang prinsipyo sa Bible. Kaya mas pinag-iigi ko palalo. Pinatitibay. Ngayon, kung meron kayong prinsipyo na naka-align sa Bible, ayun ang inyong pagtibayin. Huwag yung prinsipyo na pangmundo, na kumbaga ay hindi ayon sa salita ng Diyos. So it's a trap. Kaya wag ho kayong mapapadaan sa sabungan, manok na pula, ay mukhang matapang eh. Ay matapang pala si Mrs. na sampal. Nagpagiwang-giwang na daw yung pula. Kaya, it's a trap. Kaya nga sabi, paulit-ulit na pagsusugal, hindi makontrol ang sarili, paghabol sa natalo, ay naman nga ang isip, talagang babawiin ko yung aking natalong 100. Bukas, uutang ako sa iyong kaklase. Talaga lang, gusto mong bawiin, babawi ako. Yan lagi ang iniisip ng mga magsusugal. Kaya ang dulo, yung mga magsusugal na adik talagang magsusugal, nagnanakaw. Di ba? Sino dito ang hindi nakapagnakaw? Actually po, kami, ayun sugal, computer din naman yun eh. Sugal, computer. Na-addict din po ako sa computer. May barkada akong taga-Siko, doon kina JC, doon sa pinagko-computeran, Brother Romel lang yung kapatid, si Marlo. Doon kami nagko-computer, talagang umaga hanggang gabi kami doon. Alaala ko po, nung ako po ay addict na din sa computer, computer, kasama na rin yan diyan, kinuha po namin yung wire ng kapitbahay. Wala ho silang kuryente, nakalulon pa po yung, hindi naman ho service drop purong tanso, nadalwahan po yun Hindi katulad ng service drop na nakalulon, ay hindi naman tanso yung service drop. Aluminum din yun. Yung kumbagay, may isang asero sa gitna, tapos aluminum. Pag binuksan mo yung kulay itim, ganun din yung labas at loob. Bukod po yung dalawang itim na nakabalot, puro tanso. Ay kita namin, kami adik na susugal, nagarni-garni na kami, parang kulang sa batak. Talagang, naghahanap kami kung paano. Pumasok kami, magkakalbang, etc. Mag-igib, para may pang-computer. Hanggang sa nakita namin yung wire doon sa amin sa kapitbahay. Tinawag ko yung merkada, Tol, meron nung Hindi ho si Christopher yon, bukod pa ho si Christopher. Tol, meron yung tanso. Kita ko. Nakasabit. Allah! Walang tao kinuha namin. Sinungkit namin ng kalbang na merong parang nangangawi lang, Ninakaw namin, sinilab namin. Hanggang ngayon po, hindi pa rin yun natitrace. Tatay, huwag niyo sasabihin, mga taga-Siko, ha? Ayan ho talaga. Okay lang, Alam niyo po, matindi talaga yung yan. Matindi. Kaya sabi po dito, gusto kong mabawi yung aking natalo pagkakaroon ng utang at paglala ng problema sa pera. Alam niyo po, hanggang sa yung uutangin ninyo, ipangsusugal ninyo. Tapos, uutang uli kayo, naku po, tunay na mababaw sa utang. Kaya matindi po yung sugal. Kaya bilang mananampalataya, wag na pong sumagi sa ating isip yung pagsusugal. Kaya tayo po'y binago na ni Kristo. Tayo po ay, kumbaga, ay bagong nilalang na. Ang kay Kristo'y bagong nilalang, ang mga dating bagay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Kristiyano po tayo, tagasunod po tayo ni Kristo. Kaya tayo po ay makitang kawangis ni Kristo. Una, temptation, pantatlo, troublesome desire. Ano po yung makikita po natin diyan? Sa verse 9. But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts which drown men in destruction and perdition. So makikita po natin diyan, hindi lamang sinisira ng sugal ang finances, maaari nitong baguhin ang desire ng puso. Apo. Alam niyo po, matindi po yung sugal binabago po na yan ang iyong puso. Kaya sabi po dito, sa James chapter
1, verse 14 and 15, pakilagay po diyan. Kundi, ang bawat tao ay natutokso pag nahihila ng sariling masasamang pita. Di ba? Natutokso ang tao kapag nahihila ng masasamang pita at nahihikayat. Opo. Verse, kung magkagayoy ang kahalayan kung maipaglihi ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, pagka malaki na, ay nagbubunga ng kamatayan. Ibig sabihin, talagang ang sugal ay hindi lamang ordinaryong bagay, ito ay nagbabago ng kalagayan ng iyong puso bilang tao. Opo, binabago na yan. Talagang lahat ng pag ikaw'y nalulung na sa masasamang bisyo, lahat na ng hindi maganda ay iyong magagawa. May pagbibili mo ang iyong yan. Ano? So, sino kaya dito nabili ng ilong? Walang bumili. O, ibig sabihin, may pagbibili mo ang iyong mga kayamanan. May pagbibili mo ang iyong yung mga ano mo sa bahay. Dahil adik ka na sa sugal. Talagang sinisira ng sugal, malaki ang epekto na nagagawa ng sugal sa ating puso. Ano? Malaki ang epekto. Sabi nga, ang sugal ay nagbubunga ng kasakiman, kawalan ng satisfaction, obsession. Oh, talaga yung matindi. Sabi, obsession sa pera, kaya nga sabi ng talata sa verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasakiman. Oh, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasakiman. O, isipin na ninyo kung anong kasakiman, kung anong lahat ng kasamaan na yon. Yan, sabi. Sabi nga po diyan, for the love of money is the root of all evil. Oh. Kaya po mahirap. Oh, may pumapatal dahil ng pera. Ano? Nasugal. Kaya yung maraming nilubog sa sa Taal. Sa Talisay. Maraming nilubog doon. Ay, sabong sugal yun Ay, merong ginagawa anong ginagawa sa manok? Ino-overdose yata para, tapos, anong tawag? Balimbing yata yun. Anong tawag doon, tatay? May manok ka, yung igugrogi yung manok mo, tapos doon ka tataya sa kabila. Chupi, yung chupi. May chupi. So akala mo, yung manok yon ay kilala kang magaling, tapos ang manok mo diyan tataya yung mga tapos doon ka naman pala tataya sa kabila dahil may ginawa kang kabulastugan doon sa iyong manok. Oh. Kaya po yung sugal ay talagang matindi yan. Dahil pag yun ay hingkayin na, ay syempre alam na kung sinong mananalo. Daya. Kaya, alam niyo po, sabi nga ng talata, for the love of money is the root of all evil. Yung, kaya sila nakasako dun, nasa ilalim pa rin ng Taal. Kaya, matindi po yan. Troublesome desire, ang sugal ay nagbubunga ng kasakiman, kawalan ng satisfaction, obsession sa pera, tapos, bawi ako mentality. Bawi ako. Yung mentality, salip na maging ayos ang iyong isip, ang iyong puso, na yung pinagtrabahuhan mo ay pampamilya, ay hindi na nangyayari. Dahil natalo ako sa scatter, ay kita ko yung dini, yung nagagawa dini, kaya naman matagal ang trabaho, ay yung scatter, nagsusugal. Kaya matindi po yung pera. Binabago niyan ang disposisyon ng iyong puso. Papatay ka, pagbibili mo ang iyong kayamanan, etc., lahat ng uri. Dahil sa pera, dahil sa sugal, yan sugal. Troublesome desire. Kaya nga sabi po diyan ng Luke chapter 12 verse 15, ano pong sabi ng Luke chapter 12 verse 15? At sinabi niya sa kanila, mangangbasid kayo at kayo'y mga ingat sa lahat ng kasakiman. Yan po. Sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganahan ng mga bagay na kanyang tinatangkilik niya. Mag-ingat po tayo.
Akala lang natin, yan ay ordinaryong bagay. Hindi po. Utay-utay na binabago na yan ang katayuan ng iyong puso, sa iyong pamilya, sa iyong paligid, at higit sa lahat sa Diyos. No? So Proverbs, sabi po diyan, Colossians 3:5. Ang sabi po diyan ng Colossians chapter 3 verse 5, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawan na nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masasamang pita, masasamang nasa, at kasakiman na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kasakiman. Siyempre, sugal yan eh. Pag-aaral natin sugal, at isa sa bunga ng pagsusugal ay kasakiman. Okay, so troublesome desire, yan po yung mga epekto. Una, temptation, trap, troublesome desire, and the last, total distraction. Ang sabi po ng 1 Corinthians sabi po ng verse 9 muna, datapot ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at kasamaan ng siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Tingnan niyo po yan, na naglulubog sa tao sa kapahamakan at kamatayan. Total distraction. Oh, kaya ikay napapatay dahil hindi ka nagbayad ng utang mo, talo ka sa sugal. Oh, salvage, nakasako. Di ka? Ayan po yan po yung realidad, yan po yung nangyayari. Ay doon na lamang sa siko, kaya maraming narimatang lupa, ay yung si Atong, Brother Romel, si Atong po'y nagpapautang. Ay ngayon, yung mga umuutang na yun, isinusugal. Isinusugal gaho. Ay maraming magsusugal doon, kaya hanggang sa marami ng lupa doon si Atong, yung mayaman doon na utang, ng pansugal lamang. Yung kay na Kuya Raywell, umuutang kay na Kuya Raywell, nagsusugalin yun. Okay, so, total distraction. Kaya nga sabi ng Bible, Proverbs chapter 21 verse 5, sabi po dyan, ang mga pag-iisip ng masipag ay patungo sa kasaganahan lamang. Ngunit bawat nagmamadali ay sa pangangailangan lamang. Oh, nagmamadali kang yumaman, paano? Sugal. Oh, malaking tama dito, malaking tubo dito. Alaala ko po lang tumaya sa wedding. First time ko pong tumaya sa wedding. At ako po ay yung sigurista bagang tao. Gusto ko ay kita ko, yung ginagawa ko at gusto ko yung kita ko, yung mananalo ako, yung kita ko po, yung actual. Ayoko po nung, saan dadalhin ito kayong pera? Kaya nga, hindi na ako kumuha ng Gcash eh. Nadala lang yung aking pera. Okay. Sa madalit sabi po, ang sabi po diyan, ang mga sabi po diyan, ngunit ang bawat nagmamadali ay sa pangangailangan lamang. Alaala ko po nung ako po ay tumaya sa wedding, gusto kong tumama. Manalo. Ngayon, nung ako tumaya sa wedding ng umaga, lumabas nung hapon. Di ka, pag tumaya ka ng umaga, ang anunsyo nung tanghali. Tapos, tataya ka na ulit sa tanghali, hapon ang anunsyo. Ang bola. Ay ngayon, tumaya ako nung umaga, tumama nung hapon. Ay, 4 piso lang naman ang tayo ko, 5 piso. Dahil wala man yung pera. Sabi ko, parang tama yung aking numero nung hapon na. Ay, hindi ko alam, yung pala ang bola, umaga, tanghali. Akala ko noon, pag tumaya ka nung umaga, akala ko hanggang hapon na ang bira, malas. 5 piso na nga. Pambili pa sana yun ng kape at meron na kasi mahirap lang ho naman kami dati. Meron hong kape na steak, tapos yung asukal at tigpipiso, Brother Romel. May nagtitinda doon. Ba't yan ang makabili? Kung hindi umigib ng tubig 5 piso isang balagwit. Papatay na bago makaahon. Grabing buhay yun. Biyaya ng Panginoon, nakakilala sa Panginoon. Na binabalikon ko lang, nakakatawa yung buhay. Kaya po, waiting na yan. Kaya hindi na ako tumaya simula noon. Ako hindi, luluko lang Pinapadama lang Uy, tumaya ka ba? Tumama ka nung hapon, taya muli. Pambira, yain na yan. No? Kaya, yan po, sabi ng Proverbs, ang mga pag-iisip, yan ang tunay, yung unang tikada.
ang pag-iisip ng masipag ay patungo sa kasaganahan lamang. Yan po yung tunay. Masipag ka, kahit po unbeliever. Ang prinsipyo ng pag ang unbeliever ay masipag, tingnan niyo po ang buhay, umaasenso. Kaya dapat tayo po bilang mananampalataya, ay dapat maging realidad po sa atin ang katotohanan yan. Lalo't kasama pa ho natin ang Diyos. Opo. Pero sabi, ngunit ang bawat nagmamadali ay pangailangan lamang. So, atin pong gawin yung sistema ng Panginoon. Kung kayo po'y believer, lalo po kayo magsipag. Pagpapalain po kayo ng Panginoon. Higit sa lahat, magtapat po kayo sa Panginoon. Kung ano yung kanyang sinabi, gawin po natin. At tunay po yung sinasabi ng Diyos. Dahil ang Diyos po'y hindi po magsisinungaling. Kung meron pong hindi kayang gawin ng Diyos, bilang siya'y omnipotent, He is powerful, kung merong hindi kayang gawin ang Diyos, yun ay yung magsinungaling sa kanyang sinabi. Dahil isa sa most highlighted attribute of God in the Bible is His holiness. Yung kanyang kabanalan. Kaya kumukontra kung siya nagsisinungaling at siya banal, kumukontra yun. Kaya mga minamahal, yan po yung ating gawin. Ang sabi po ng talata, Luke chapter 23, 4-5. Proverbs 23, 4-5. Huwag kang mainip sa pagyaman. Tumigil ka sa iyong sariling karunungan. Iyo bang itititig ang iyong mga mata sa wala? Sapagkat ang mga kayamanan ay tunay nagsisipagpakpak. Lalipad yan Gaya ng agila na lumilipad sa dakong langit. So kaya, ang idea na sugal, tingnan niyo po, ang pera, ang bilis pagsugal. Napakabilis na yan. Kala mo, yung nagbibilyar kami, ang bilis, yung 300 ko, boss agad ay talo din naman. Kami ho'y panaluhan tabla lang ang laban, kaso, kaya po kami natalo pareho dun sa tong. Yung tong, hindi naman libre yung pagbibilyar namin Doon lang napunta yung aming pera, kami nagtawa na lang ng aking kalaban, lugi pa sa iyo match lang pala yun. Kaya, talaga namang matindi ang sugal, Kaya nga, total distraction, financial distraction, nauubos ang pera at maaaring mabaon sa utang. Financial distraction. Pandalawa, family distraction. Yan. Kaya maraming pamilya naghihiwalay. Saan mo dinadalang pera mo? Kabibigay ko lamang sa iyo. Ay, sinugal ko Parang yung kanta, manok na pula. Pantuition ng anak, ihuhulog sa Palawan para ipadala, ay napadaan sa sabungan, yun, jogret. Financial distraction, family distraction, emotional distraction. Ano nangyayari dyan? Minsan dumating na po yung punto na hindi na ako makatulog sa talo ko. ₱5 naman. Emotional distraction, maaaring magdulot ng stress, guilt, frustration, and despair. Yun naman nangyayari. Pag ikaw ay guilty ka, natalo ka talaga. Natalo ako, pambira, babawi ako. Bawi mentality. Stress, ay yung pag natalo sa iyo, utang. Utang na yan. utang mo yun. Kaya nga yung sabi ko, nung ako natalo sa sugal, pang field trip, ako talagang na-stress din Opo, talagang hindi ko alam kung paano ko igagawin yun. Ay malaki. 580 yata yun. Pang field trip. Ay ngalingal. Kaya gumawa ng paraan ng teknik. Gawa ng, babayad ng light, water, and guard. Ay, alam naman nila yun, buwanan, light, water, and guard. Buwanan yun Ay, malaki na po nga yung utang sa light, water, and guard. Ilan ka? Ito, ayun, sinabi ko, binigyan naman ako. Bayadan mo na yung pang 1 taon. Yun, sold out, may pambaon pa. kaya light, water, and guard lang yan. Yun, emotional distraction, maaaring magdulot ng stress, guilt, frustration, at despair. And the last, spiritual distraction. Maaaring maalis ang focus ng puso sa Diyos at mapunta sa pera. Kaya mag-ingat po tayo bilang mga mananampalataya ng Diyos. Kung kayo'y gumagawa pa ng ganyan na palihim, ay wag na po nating gawin.
Dahil ang sabi nga ng talata dito, sinasanay, kumbaga ay, ikaw ay, ang tawag doon? Inaakit, kumbaga inadadaya. Ano? So hanggang sa maging habit mo na yan, hanggang sa ikaw ay malulung na diyan. Ano? Dahil sabi nga nung isang, kapag ang isang bagay ay ginagawa mo ng 20 beses, habit mo na yan. Kaya sana po sa atin, bilang mananampalataya, tagasunod ni Kristo, ay gawin po natin yung kalooban ng Panginoon. So, last verse ko pong babasahin, at ito po wala na naman diyan, naalala ko lamang sa 1 Peter. Chapter 1, verse 13. Ang sabi po dito, kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pag-iisip, na mga pigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo ng pagkahayag ni Jesucristo. Na gaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayo mag-asal ng ayon sa inyong datihang mga masasamang pita nang kayo'y nasa walang kaalaman pa. Take note mga minamahal, kaya natin nagagawa yun, wala pa tayong kaalam-alam sa kalooban ng Panginoon. Pero ngayon, anak mo tayo ng Diyos. Binago na niya tayo ng Diyos at balang araw siya'y babalik. Kaya sabi po ng verse 15, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Bilang mananampalataya, tagasunod ni Kristo, may kalooban ng Panginoon, yun po yung ating gawin. Tayo po mag-pray. Panginoon, salamat po.